Good morning po mga kapatid. Ganon din po yung mga kapatid natin na nasa Zoom. So tayo po ay dadako naman sa pag-aaral ng salita ng Diyos. At advance Merry Christmas po sa bawat isa. Po. Okay, so sa atin pong aaralin, nakikita po natin to. Nakatanggap na po kayo nito? Sakto lang. Bakit kaya may word na sakto, no? Pagdating sa aginaldo, ano kaya yun? Okay, sakto lang. Sige. So, eto po. Marahil yung iba, meron ito sa tahanan nila, ano po. So, naglalagay ng mga decorations, hindi lamang yung Christmas tree, may kung ano-ano pa, para po doon sa pagdidiwang ng Kapaskuhan. Ito po sumunod. Para yung kulturang Pilipino, ano po, parte na talaga siya. Tama ba? So parang pagpasok pa lang, actually August pa lang, hindi pa bare month, may mga nauuna na. So nagre-represent naman po siya ng pampasko ng mga music. Ano po? And ito po. Okay, so baka mamaya, ganito po yung yung nasa pagkainan. So ito po mga to, hindi na po natin sinama yung mga iba pa. So ito po ay masasabing nagre-represent nung pag-celebrate ng mga tao ng Kapaskuhan. So kanya-kanya po iba-iba ng estilo ng celebration. Iba-iba din po yung kanilang estilo kung paano po nilang binibigyan ng kahulugan yung Pasko. So sabi nga po ng iba, kapag Pasko, marami daw pong pera. Paano naman po yung walang pera? 'Di ba? So kapag Pasko daw, maraming pagkain. Paano naman po yung walang pagkain? Pag Pasko, maraming mga decoration. So hindi po, iba-iba yung pakahulugan nila ng Pasko. So iba-iba din po yung kanilang pagsi-celebrate at iba-iba yung estilo ng mga tao. Pero marahil po, konti lamang yung nagtatanong, ano po ba yung layunin? Bakit nagkaroon po ng Pasko? Ano po ba yung layunin ng Diyos? Bakit idinatal po yung Pasko? Marahil sa atin din po, natanong ba natin yung ating pong mga sarili, bakit ba merong Christmas? Bakit po ba merong Pasko? So, bakit po may Pasko? At sabi nga po ni Apostol Pablo, doon po sa kapuspusan ng panahon, ay idinating po yung ating Panginoong Jesus. So yung pagdating po ng ating Panginoong Jesus, pwede naman po siyang mangyari matapos na magkasala si Adan. Matapos na siya po ay bumagsak sa kasalanan, siya po ay pwede na pong idating yung ating Panginoong Jesus, nang sa gayon, matubos na kaagad yung tao sa pagkakasala. Ngunit hindi po nangyari yung ganon. So, titingnan po natin sa ating pag-aaral kung ano po yung layunin ng Diyos. Bakit po merong Pasko? So dito po, ito po yung pamagat ng ating pag-aaral, ang Pasko sa mga mata ng Panginoong Yahweh. So alisin po muna natin sa ating pong mga isipan kung ano man po yung slogan na meron tayo or ano man po yung hinahaka-haka natin patungkol sa Pasko. Kasi sabi nga ng iba, di ba yung slogan, it's the most wonderful time of the year. Pero para naman po sa iba, ayaw nilang naririnig yun. It's not wonderful, sabi nila. Para daw sa kanila, ito daw yung time na pinakamagastos sila. So it's not wonderful for them. At meron naman sabing ganon, give love on Christmas Day. Paano naman po kung hindi Pasko? So hindi mamibigay ng pagmamahal, hindi ipaparamdam yung pagmamahal sa iba sapagkat hindi Pasko. So alisin po muna natin yun sa isipan po natin. At tuklasin po natin kung ano po ba yung layunin ng ating Panginoong Yahweh. Bakit po nagkaroon ng Pasko? So, umpisahan po nating basahin dito po sa aklat ng Genesis. Sabi pong ganon, mula sa langit, nagsalitang muli kay Abraham ang mga anghel ni Yahweh. Ako'y nangangako sa pamamagitan ng aking pangalan, Yahweh. So kung naalala po ninyo, ito po yung pagtuturo ni Pastor sa atin nung nakaraan. Yung salitang Yahweh, actually wala po siyang consonant. So inhale,
exhale, yun po yung nagpapakita na siya po yung nagbigay ng buhay sa bawat isa sa atin. At sabi dito, nangako po siya sa pamamagitan, nangako po siya kay Abraham. Sabing ganon, sapagkat hindi mo ipinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. Sasakupin nila ang mga lunsod ng kanilang mga kaaway. Sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. Binalikan ni Abraham ang kanyang mga alipin at sama-sama silang umuwi sa Beersheba. So ito po yung napakahabang salaysay sa buhay po ni Abraham. Umpisaan po natin dito sa, ito po no, marahil sasabihin natin, gasgas na tong illustration na to. O nga po, pero kaya po ba nating isa-isay, mga kapatid? Kung sasabihin natin gasgas na itong illustration na to, kaya ba natin tong isa-isay? Halimbawa po, isi-share natin to sa mga mahal natin sa buhay. Magagawa po kayo natin. Parang wala pong nag-i-amen eh. Parang may tahimik, parang napakatahimik po ah. Okay, so bahagi po ng mahabang salaysay sa buhay po ni Abraham. Sabi nga po, nung inihiwalay po ng ating Panginoong Yahweh, ito po, dito po yun. So nung inihiwalay ng ating Panginoong Yahweh, dito po sa Babel, di ba, sobrang naging masama na po yung mga tao. Bago pa po ito dito dumating sa point sa pagtawag kay Abraham, naging masama po yung mga tao. Dito po sa Tori ng Babel, naisipan po nilang magtayo nga ng zigurat at nais po nilang magtawag ng ibang Diyos. Ayaw na po nila na magpasailalim sa kapangyarihan at pamumuno ni Yahweh. So, inalaw po, pinaintulutan ni Yahweh. Sabing ganun, kung ipaparaphrase po natin, no, dahil matitigas yung ulo nila, matagal na panahon ko na silang tinatyaga. Ngunit ayaw na nila sa akin. So ipinaubaya po sila ni Yahweh sa ibang mga Diyos. So dito po yun, sa Babel, wala ni isa man na tao na kung saan po ay nakitang matuwid sa harapan ng Diyos. So nagkaroon po dito ng gap bago po tinawag si Abram. So bago po naging Abraham yung kanyang pangalan, nung tinawag po siya ng Diyos, siya po ay Abraham. So nakita po natin, kumbaga po, dinivorce ni Yahweh yung mga tao dito po sa Babel dahil sa kanilang pag-ayaw sa Kanya, dahil sa kanilang pagtanggi, dahil sa kanilang pagtakwil kay Yahweh. At sa halip po ay nagtawag sila ng ibang Diyos. So ang nangyari po, ipinaubaya sila ni Yahweh sa ibang mga Diyos. At dito po ay nagkaroon nga ng paghihiwalay. So nagkaroon po ng dalawang uri na ng tao, yung mga Hentil, yung mga Gentiles po, or tinatawag rin na Goyim sa salitang Hebreo, at yung mga Hudyo po. So dito, mula po dito sa lahi ni Abram. So balikan po natin yung talata, ano po, sabing ganon. Mahaba po yung salaysay, sapagkat, sabi po dito sa una, yung verse 18, nasabing ganun, sa pamamagitan ng iyong lahi, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig, sapagkat sinunod mo ang aking utos. So yung pagsunod po, hindi po ito agad-agad na isagawa ni Abraham. Marahil po nung sinabi sa kanya ni Yahweh na umalis ka dito sa lugar ng Haran, pumunta ka dito sa umalis ka dito sa lugar ng Ur at mapupuntahin kita dito sa ganitong lugar. So tumalima po si Abraham. Pero along the way po ng kanyang pagsusumikap na sundin si Yahweh, meron po siyang mga pagsubok na pinagdaanan na hindi po niya napagtagumpayan. Nagsinungaling po siya, siya po ay nangalunya. So bago po niya natutunan na sumunod kay Yahweh. So yung binanggit po ditong mga talata na to, ito po yung tagpo na kung saan hiningi ng Diyos na ihandog po niya yung kanyang anak, si Isaac, sa kanya. At dahil po natutunan na po ni Abraham yung kanya pong lesson kung paanong nakilala niya na ng lubos si Yahweh sa paglipas ng mga panahon. So dito po makikita natin na
Sinunod po niya si Yahweh. Kaya sabi ganun sa verse 16, sapagkat hindi mo pinagkait sa akin ang kaisa-isa mong anak, pagpapalain kita. Ang lahi mo'y magiging sindami ng bituin sa langit at ng buhangin sa dagat. So hindi po ito, bibilangin natin kung gaano karami yung bituin or bibilangin natin kung gaano karami yung mga buhangin. So ibig sabihin lang po, ganun po siya kadami at hindi natin kayang mabilang. So hindi naman po ito literal na magiging mga anak ni Abraham. Ito po ay magiging mga anak ni Abraham sa pamamagitan ng pananampalataya. So dito po natin titingnan yung mga susunod na talata. So ganun po yung naging pagbibigay ng tipan kay Abraham. At bago po tayo dumako doon, tingnan po natin. So magkaroon po na tayo doon. Dako po tayo doon sa ating katanungan. Iwan po muna natin itong mga illustration na to. So ano nga po ba yung Pasko sa paningin ng Panginoong Yahweh? So ito po yung ating aralin. Ano po yung Pasko sa mga mata ng ating Panginoon? Ano po ba yung Pasko sa paningin ng ating Panginoong Yahweh? So higit pa po dun sa mga inaasahan natin na sa mga nagtatrabaho, di ba? Sabi nga, may bonus, may 13-month. Sa mga nag-i-expect ng aginaldo, sa mga ninong at ninang, higit pa po dun. Makikita natin dito sa ating inaaral, higit pa dun po sa mga masasarap na pagkain na ating pong iniisip. Higit pa dun sa mga decorations na nakikita ng ating pong mga mata. Higit pa po dun mga kapatid, atin pong aralin, ano po ba yung Pasko sa paningin ng ating Panginoong Yahweh? Una po, ang Pasko ay ang kaganapan ng tipan ng Diyos sa ating mga ninuno. So ito po ay kaganapan na kung saan po sa kanila, nung panahon po nila, hindi pa nagaganap. Ito po ay tipan pa lamang kay Abraham. Pero sa panahon natin ngayon, alam na po natin na naganap na ito at tayo po ay nagbabalik tanaw na lamang. O kung kaya po, dahil naganap na, nakaraan na, ito po ay nililingon na lamang natin. Binabalikan na lang natin yung nakaraan na naganap na. So dito po, sabi nga, mula pa po sa ating mga ninuno, mula pa po kay Adan, naroon na po yung pangako ng Diyos na magkakaroon ng Mesiyas. Simula pa lamang po nung nagkasala si Adan, kaya nga magtataka tayo, na ipangako na pala yun, pero bakit pinagtagal pa ng Diyos yung Pasko? Ayun po ay hindi ko po kayang sagutin mga kapatid. Hindi natin kayang saklawan kung ano po yung plano ng Diyos, bakit sa ganitong panahon niya pinadala yung Mesiyas? Bakit sa ganitong panahon niya isinugo yung ating Panginoong Jesus? So pagdating po kay Abraham, gumawa po siya ng tipan. So ang binabanggit po dito, sa pamamagitan ng iyong lahi, ito pong mga naka-highlight, pagpapalain ng lahat ng bansa sa daigdig. Tingnan po natin yung translation kasi napakalawak po nung salitang lahi na ginamit. So ito po, sabing ganon. Yung binabanggit po ditong lahi, it is seed, dito po sa translation po sa NASB, sabing ganon. In your seed, ito po, in your seed, sabing ganon, all the nations of the earth shall be blessed. So, tignan po natin, sabi nga, ano po ba yung ibig sabihin ng seed? Offspring. So, yung seed po, singular, diba? Tumutukoy po sa isa lang at hindi pang maramihan. Hindi po siya seeds, katulad ng binabanggit. Kapag binanggit po kasi natin yung salitang lahi, masasabi bang isang tao lang po yung tinutukoy kapag lahi? Pangmaramihan po siya, ano po. So dito po, napakalawak nung salitang ginamit na lahi. Ang tinutukoy po dito ay supling or anak. So in your seed, sabing ganon, all the nations of the earth. So yung sumunod naman po, sabing ganon, balikan po natin yung talata, pagpapalain yung lahat ng bansa. So yung pagpapalain yung lahat ng bansa, tama po yun. Yung lahat ng bansa, magiging mapagpapala po sila sa pamamagitan ng isang seed na yon. At titingnan natin kung sino po yung seed na tinutukoy. Sabing ganon, so in your seed, all the nations of the earth shall be blessed.
because you have obeyed my voice. So dahil daw po sa pagsunod na ginawa ni Abraham, so pagpapalain yung lahat ng mga bansa sa pamamagitan ng isang seed or ng isang supling. So dito po, sabing ganon sa Galatia, basahin ko lang po yung verse 16. Sabi, ngayon, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y si Kristo. So malinaw na po mga kapatid, yung kanina na binasa natin doon sa Genesis, sabi nga, sa pamamagitan ng iyong lahi. So kung papalitan po natin yung salitang lahi na yun, sa pamamagitan ng iyong supling ay pagpapalain ng lahat ng bansa dahil sabi nga, you have obeyed my commandment. You have obeyed my voice. So pagpapalain po. At ngayon, sabi nga, ito po ay pinatutuhanan or sinusuportahan naman po ni Apostol Pablo dito po sa kanyang sulat sa Galatia. Na sabi nga, nangako ang Diyos kay Abraham. So isa po yung tinutukoy, yung binasa natin doon sa Old Testament, sa Genesis 22, ito rin po yung tinutukoy ni Apostol Pablo na sabi nga, nangako ang Diyos kay Abraham at sa kanyang supling. So hindi po lahi yung tinutukoy. Hindi sinasabi at sa kanyang mga supling. So hindi po seeds na ang tinutukoy ay marami, kundi at sa iyong supling na iisa ang tinutukoy at ito'y ang ating Panginoong Jesus. So, pagpapalain po yung maraming bansa, yung lahat ng mga bansa, sa pamamagitan po, nag-gets na po natin, ng isang supling. Na yung supling na yon, magmumula po sa lahi ni Abraham, ayon sa pakikipagtipan ng Diyos sa kanya. So makikita natin mga kapatid, okay, balik po uli natin itong original plan, ano po? So, laging binabalik-balikan po natin. Ito po talaga yung plano po ng Diyos. Makikita po natin dito. Bago pa man po dumating dito kay Abraham, so marami na pong ginagawa ang Diyos, bagamat hindi pa po siya nakipagtipan para po doon sabi nga, ipinangako po yung Mesiyas. Pero hindi pa po nagkaroon ng tipan kay Abraham, para doon pagsisimulan, doon manggagaling yung binabanggit na supling na maging pagpapala sa lahat ng mga bansa. So dito po, makikita natin na nung magkasala po yung tao, plinano na po agad ng Diyos na tubusin yung tao na kanya pong nilikha mula po sa kanilang pagkakasala. At nasa plano po niya, buhay po sa kanya, na siya po ay magpapadala ng isang Mesiyas o ng manunubos, na kung saan po magiging pagpapala siya sa lahat ng mga bansa. Kaya po kung maalala natin, yung mga previous na pag-aaral natin, di ba, from the book of Matthew, bakit sabing good news yung pagkasilang sa ating Panginoong Jesus? Sapagkat siya po yung tutubos sa kasalanan ng lahat. Tutubos sa kasalanan ng nakararami. Siya po yung magiging redeemer ng ating mga pagkakasala, ng kasalanan ng mga tao. So dito po, pagdating po kay Abraham, dito, di ba? So dito po, nangako po ang Diyos na mula po sa kanyang lahi, yung Mesiyas, yung manunubos. So marahil mga kapatid, magtatanong din tayo, bakit kaya hindi sa mga Americans? Bakit hindi sa Europeans? Bakit hindi sa mga Pilipino? Bakit hindi mula sa lahi ng mga Mexican? Mga kapatid, din natin pwedeng questionin yung ating Diyos. Pinili po niya kung saang lahi magmumula. Sabi nga, mula po sa kay Abraham, dumaloy dun sa lahi ni Juda, kay David, tapos nakarating doon kay Jose, na kung titingnan po natin, di ba, nababasa niyo pa po ba sa Mateo, kung saan nagmula yung lahi ng ating Panginoong Jesus? Ilang generation po yung binanggit, at ano po yung kahalagahan nun? Magtataka tayo, bakit pa pinagbanggit-banggit pa kung saan nagmula ito si Jesus? Hanggang trinace po nila, di ba, dumaan pa doon, kay Boaz,
So, mahalaga po yun sapagkat ikinukonekta po nung may akda ng Biblia na konektado po dito po sa tipan mula kay Abraham, yung panganakan ng ating Panginoong Jesus. Yun po yung kahalagahan noon. Bakit inalampak kung saang lahi? So, yun po yung pagpapahalaga doon. So, mula po dito kay Abraham, lilitaw po yung Mesiyas na sabi nga po, yung supling na yon at sa pamamagitan niya po ay pagpapalain yung lahat ng mga bansa. Sino po yung mga bansa na yon? Yung mga nahiwalay na bansa dito po, mula dito sa Babel. So yun yung sinasabi natin na 70 nations. Sila po yung mga nahiwalay na mga bansa. At sabi po, ano man yung mga reliyon po nila, magkakaroon po sila uli ng pagkakataon na magbalik loob sa ating Panginoong Yahweh. Yung mga nagtakwil po kay Yahweh, yung mga ayaw kumilala sa Kanya, magkakaroon po sila ng pagkakataon na magbalik loob sa Kanya dahil po doon sa pangakong tipan sa pamamagitan po ni Abraham. So atin pong tingnan, sabing ganon, mula po nang mahulog ang tao sa kasalanan at maalipin ang kamatayan, ipinangako na po ng Diyos sa bawat saling lahi yung pagdating ng manunubos na magpapabalik sa tao sa wastong kalalagayan sa harapan ng Diyos. Ito yung inasam ng bawat sumasampalataya mula pa noong una at nagkaroon ng katuparan at kaganapan sa pagdating ng ating Panginoong Jesus noong unang Pasko. So sabi nga po, di ba malinaw, mula pa nang mahulog yung tao sa kasalanan at napaalipin po sa kamatayan, ipinangako na po ng Diyos. Sa bawat generation, cover po niya yung bawat generation. Naroon po yung magpapadala siya ng tutubos sa tao na kanya pong nilikha at magpapabalik sa wastong kalalagayan. Kasi po nasira yung relasyon. So dating maayos yung kalalagayan natin sa harapan ng Diyos, ito po ay nasira. So ito po yung ipinangako ng ating pong Diyos. So ito po ay inasam ng bawat sumasampalataya sa bawat generation. Mula pa po kay Abel, kay Adan, mula pa po doon, sa bawat generation, kay Moises, kay Enoch, sa mga nagdaan pa po, sa mga lumipas pa, inasam po nila yung darating na manunubos. Kahit po sa unang panahon, makikita po natin na meron po mga nakakabalik sa Diyos. Dahil po, yun yung kanyang layunin. Hindi po siya nabibigo mga kapatid. Marahil iniisip na natin hanggang sa panahon natin ngayon, marami pa rin po yung hindi nakakabalik sa ating Diyos. Pero hindi po tumitigil yung ating Diyos. Sa Hebrews 11 po, di ba? Ito marahil familiar na familiar tayo. Kasi Hebrews 11 verse 1, nagbibigay kahulugan sa atin. Ano ba yung pananampalataya? Tapos sumunod po dito, yung mga binabanggit na pangalan, tinatawag na natin silang mga heroes of faith. Pero sila po yung mga pinangalanan na kung saan po sa bawat henerasyon, sa bawat saling lahi ay nakakabalik sa ating Panginoong Jesus. Ayon po sa kanyang nilayon. Nakakabalik sila sa Diyos. Sapagkat sila po yung mga tumatalima ayon po dun sa pakikipagtipan ng Panginoong Yahweh kay Abraham. So ito po yung dapat nating mga kapatid na ipinagpapasalamat. Nasabi nga, we should be grateful dun sa unang Pasko. Na kapag inaalala po natin yung Pasko, sapagkat yun po yung kaganapan ng pangako ng Diyos. Nasabi nga, siya ay magpapadala ng manunubos. Siya ay magpapadala ng tutubos sa bawat isa sa atin. Naisipin po natin mga kapatid, saan ba tayo tutubusin? Halimbawa, parang ano po noon, nakaranas na po ba kayong magsangla or alam nyo po yung proseso kung paano ginagawa yon? Halimbawa, meron kang isang mahalagang bagay, nangangailangan ka po ng pera, tapos ilalagak mo to, kapalit nun. Ngayon, dumating na yung mga mahabang panahon, wala ka pong pantubos. Tapos, biglang merong good news na darating, mabuting balita. Bakit? May tutubos para doon. Wala po tayong pantubos wala tayong pera. Or kaya man, hindi sapat. Sa case po natin,
wala tayong magagawa para tubusin natin yung ating mga sarili mula po dun sa kasalanan na nagawa natin. So minana na po natin yun, wala po tayong magagawa. Tanging ang Panginoong Hesus lamang. So yun po yung ipinangako. And mga kapatid, kung titingnan po natin, yung ating Diyos, hindi po siya nakalimot sa kalagayan ng tao. Hindi po siya nagpabaya, nasubaybayan tayo. Hindi po siya nagpabaya na tingnan yung kanya pong mga taong nilikha, kung ano po yung nagaganap sa kanila, kung ano ba yung nangyayari sa kanila. Sila po ba'y napapariwara? Sila po ba'y nakakabalik sa Kanya? Hindi po nagpabaya yung ating Diyos sa ganun. Hindi po siya nakalimot. Hindi po siya nasiraan ng loob sa bawat isa sa atin. Imagine natin mga kapatid, minsan, di ba parang pag ilang beses ka nang niloloko, nagkakaroon ka pa ba ng habag? Nagkakaroon ka pa ba ng pagmamahal dun po sa taong yon? Isipin po natin yung haba ng pasensya, yung lawak ng pagmamahal ng Diyos sa bawat isa sa atin. From generation to generation, marami yung mga tumatalikod sa Kanya, marami yung mga pinagpapahayagan pero ayaw siyang tanggapin, maraming pinagpapakilalanan ng Diyos pero binabaliwala nila ang Diyos. But God did not give up on us. So di ba po sa mga magulang, ewan ko lang po, no? Parang minsan sa sobrang, di ko na kaya, tigas ng ulo ng anak kong to. Bahala na nga siya. So mga kapatid, hindi po ganun yung Diyos sa atin. Hindi niya po tayo sinusukuan hanggang sa panahon natin ngayon. Madalas po, marahil, tayo yung tumatalikod sa Kanya. Tayo po yung nang iiwan sa ating Diyos. Mas madalas po na we could easily give up yung relationship natin sa ating Diyos. Kaysa po i-give up natin yung ibang bagay na meron tayo sa ating buong buhay. So dapat po mga kapatid, wag nating sayangin yung unang Pasko. Yung unang Pasko na yun na binabanggit, sabi nga po, nagkaroon ng katuparan at kaganapan sa pagdating ng ating Panginoong Hesus noong unang Pasko. Sapagkat mahalaga po yun mga kapatid. Yun nga po, no, yung kultura, parang mas nakikita po yung ginawang, mas nagsi-celebrate po, no, mas inaalala yung ginawa ng ating Panginoong Hesus sa kulturang meron tayo, no siya po ay namatay sa krus. Tama naman po, pero mahalaga din po yung unang Pasko. Di ba kung paanong nakikita po yung Holy Week, yung celebration, namatay siya, nagsakripisyo po siya para sa bawat isa sa atin. Celebrate din po dapat yung Pasko kung paanong naparito siya sa lupa para po dun sa layunin na yun. Naiala yung kanyang buhay para po sa bawat isa sa atin. So let us be grateful mga kapatid na meron pong Pasko. Dahil nung inisinilang po yung ating Panginoong Hesus, nasabi nga dun sa ating mga naunang pag-aaral, hindi po kasing ringal nung inaasahan ng mga tao, pero imagine po yung power na meron po siya. Imagine po yung kapangyarihan na dala niya, na kaya niya po tayong tubusin sa ating po mga pagkakasala. So imagine po yung regalo na ibinigay sa atin ng ating Panginoong Hesus. Pinapahalagahan po kaya natin yon, mga kapatid. Or mas naghahanap po tayo ng ibang aginaldo. So, let us be grateful mga kapatid dun po sa ginawang iyon ng ating Panginoong Hesus. So sila po, inasam nila, ngunit hindi po nila nakamtan. Sabi po dito, at dahil sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Bagamat sila'y pinarangalan sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi nila natanggap ang ipinangako, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila hindi maging ganap, malibang kasama tayo. So sabi po dito, may mas magandang plano ang Diyos para sa atin, upang sila hindi maging ganap, malibang kasama tayo. So sino po yung mga tinutukoy dito? Na upang sila hindi maging ganap. Yung mga nauna po na nakabalik
sa ating Panginoong Yahweh. Sila po yung tinutukoy na hindi sila naging ganap malibang tayo ay kasama. So hindi po sila nauna mga kapatid. Kaya nga sabi, inasam nila yung pangako. Sapagkat yung pangako po, simula pa doon sa mga naunang henerasyon. Sabi nga natin yung tipan, simula pa po kay Abraham. Pero ilang libong taon yung lumipas hanggang sa panahon po natin ngayon, di ba? So hindi po nila nakamtan yung inasam nila. Hindi nila nakamtan yung pangakong yun, they look forward to it, mga kapatid. So dito po, may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Ano po yun? Yung magandang plano ng Diyos na yun para sa atin. Mga kapatid, nagkaroon ng katuparan na sabi nga, yung kaganapan na yun, sila man, yung mga naunang nagsisampalataya, yung mga tinutukoy po dito sa Hebrews 11, maging yung mga hindi man naisama po dito yung mga pangalan, at maging tayo. Isa lang po yung pagkatanggap natin dun sa kaligtasan na yun. Naging ganap yung lahat, nagkaroon ng katuparan ng lahat, nung maisaganap po ng ating Panginoong Hesus kung ano po yung kanyang layunin nung siya po ay naparito sa ibabaw ng lupa. So, yung kaganapan na yun na binabanggit as much as our God is concerned, simula po yun nung siya po ay, nung unang Pasko na tinutukoy, nung siya po ay naparito sa ibabaw ng lupa, namuhay siya rito, naipako sa krus, namatay, nabuhay na muli, yun po yung pinakakaganapan, yun po yung pinakasentro, yun po yung pinaka-essence nung tinutukoy po na unang Pasko. So ano po yung pagbanggit doon na may mas magandang plano ang Diyos para sa atin? Sabay-sabay po na naganap yon sa mga nanampalataya noon, sa mga nakabalik sa Kanya, hanggang sa dumating yung ating Panginoong Hesus, yung mga alagad noon, yung mga nagsisampalataya, yung mga naglingkod, naglaan ng kanila pong buhay sa ating Panginoong Hesus, at maging tayo po na mga nananampalataya ngayon. Sabay-sabay po nating nakamtan yung kaganapan ng kaligtasan. Kaya nga po, walang nakahihigit pagdating po sa kaligtasan. Sapagkat lahat ng yun ang gumawa ay ang ating Panginoong Hesus. Marahil po, kung susukatin, may nakahihigit pagdating po sa pananampalataya. Pero pagdating po sa kaligtasan, wala pong nakahihigit. So yung binabanggit dito mga kapatid, sabi nga, dahil po sa kanilang pananampalataya sa Diyos, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Ano po kaya yung mga binabanggit dito na nag-iwan sila ng kasaysayang hindi makakalimutan kailanman? Yung mga binanggit pong pangalan, sila po ay namuhay. Hiwalay po sila dun sa mundo na kung saan po ay hindi katanggap-tanggap sa Diyos. Kaya nga po, sila po ay namuhay na pinag-uusig. Sabi nga, pinagbabato sila, merong pinupugutan ang ulo, meron pong hinati yung katawan, at meron din po na, marunong po kayong gumawa ng daing. Paano po yung ginagawa? Yung hati po, hindi dito, di ba? Sa side, para po siya mag-open ng ganito. So imagine po natin mga kapatid, yung nangyaring ganun sa mga nagbalik loob sa Diyos nung panahon po nila. So sabi nga, dahil po doon, sila po ay nag-iwan ng kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. Kaya mga kapatid, halimbawa, ako lang po no iniisip ko, diba, kapag namamatay po yung isang tao, nagkakaroon ng necrological service. At kung in reality po, no, pag-iisipin natin, kasi dito po, yung mga pinangalanan dito, sabi nga, nag-iwan sila ng isang kasaysayang hindi makakalimutan. Halimbawa po sa atin, kung iisipin natin yun, ano po kaya yung kasaysayan na isasaysay nung taong tatayo para magsalita patungkol po sa atin? Sabi nga, hindi naman po binabanggit yung mga masasamang bagay doon, ano po. Mas nire-recall po doon yung magagandang bagay. Pero po, ano kaya yung sasabihin po nila? Di ba?
Ano po kaya yung isasaysay ng JF Bangkal sa mga susunod na henerasyon patungkol po sa mga workers? Ano po yung isasaysay ng JF Bangkal doon sa mga, may mga bata pa po ngayon, no? Kila Rohay, di ba? Ano yung maisasaysay ng mga batang yun pag sila po ay lumalaki na? Patungkol po sa ating iglesia. Patungkol po sa mga naglilingkod sa ating Diyos. Patungkol po sa mga nagpapagal para sa kaharian ng Diyos. Sa atin mga kapatid, ano ba yung maisasaysay ng ibang tao na nakakakilala sa atin na tayo po ay mga lingkod ng Diyos? Marahil masasabi po kaya na hindi rin makakalimutan sapagkat sabi nga po yun ay buhay na naipamuhay ng tapat ng isang Kristiyano. So dito po, makikita natin na bagamat konti lang po yung kanilang nalalaman, yung alam nila may darating na manunubos, hindi po detalyado sa kanila. Ini-expect lang nila yon, inaasahan lang nila. Pero ipinamuhay po nila yung kanilang buhay, pananampalataya ng may katapatan. Kaya sabi pong ganun, nag-iwan po sila ng kasaysayang hindi makakalimutan kailanman. So kung kay Abraham po, titingnan natin, sa kanya nakipagtipan ng Diyos, partly natanggap niya yung ibang mga ipinangako ng Diyos, nagkaroon po siya ng anak, naranasan niya yung mga ganitong pangako ng Diyos sa kanya pong buhay, pero yung katuparan dun sa manunubos, kasi generation to generation, inantay po nila. Di lamang po si Abraham, di lamang sila David, yung mga propeta, yung mga saserdote. So inantay po nila yung pagdating ng manunubos. Inantay po nila yung unang Pasko na hindi po nila naranasan. Pero sabi nga pong ganun, kay Abraham, 75 years old, kung paano nakipagtipan yung Diyos sa kanya. After 25 years, saka po siya nagkaroon ng anak. Diba? Tama po ba? 100 years old siya nung ipanganak si Isaac. Tapos inabot pa siya ng 600 years old bago po binawian ng buhay. Pero makikita po natin kung gaano nila ipinamuhay yung kanilang pagsunod sa Diyos. May mga nagkakasala po pero bumabalik sa Diyos. Kung titingnan natin mga kapatid sa panahon po natin ngayon, yung Kristiyanong nare-rebuke, yung Kristiyanong napagsasabihan, minsan ayaw na bumalik sa iglesia. Yung Kristiyanong may ipinagpipray, after 3 months, hindi matanggap ayon doon sa kanyang ginugustong, ayon doon sa kanyang pinagpipray. Tapos, ano pong nangyayari? Ayaw nang mag-ministry. Mga kapatid, sabi nga po, tingnan natin sila. Yung inaasam nila, hindi nila nakamtan. But they live faithfully to our Lord according to their faith. So doon po sila pinagpala ng Diyos. Sabi nga po, hindi man natin makamtan yung mga pangako ng Diyos sa buhay na ito. Hindi po tayo mazizero. Wala man tayong natanggap na aginaldo, huwag tayong magmaktol mga kapatid. Higit pa pong aginaldo yung kayang ibigay ng ating Panginoong Jesus. Yung buhay nga po na kaisa-isa niyang anak, kaya niya pong ibigay. What more po yung nag-aantay sa bawat isa sa atin, dun po sa kanyang kaharian, sa kalangitan, kung tayo po ay magiging tapat sa Kanya. So hindi lang po ito yung Paskong darating. Sabi nga, taon-taon, meron pong Pasko. Huwag tayong laging magmamaktol sa ating Diyos. Na kung hindi natin nakakamtan yung ating mga inaasam, yung ating mga inaasahan, nagtatampo tayo kaagad sa Kanya. So yung mga binanggit po dito, hindi po sila nagtampo. Kaya nga po, ibinigay po ito dun sa mga Hebreo na mananampalataya, nire-rebuke din po sila nung may akda na ganito, na tularan ninyo yung mga taong to, na sa kabila ng ganito, konti lang yung kanilang nalalaman patungkol dun sa inaasam nila, sa pangakong yun, pero inasam nila. Kaya sila po ay pinagpala ng Diyos dahil po doon. Okay, so tingnan po natin, sabing ganon, dumating po ito sa takdang panahon.
So magkakaroon tayo ng tanong, no? Bakit hindi siya dumating ng mas maaga? Bakit di naman siya dumating ng medyo late na? So hindi doon sa panahon na ginugusto po ng tao nangyayari. Kaya sabi nga po natin, ang Diyos lamang po yung tanging nakakaalam. Kasi sabi dito, ngunit na sumapit yung takdang panahon, isinugo ng Diyos ang kanyang anak. So sino po yung nagtakda ng panahon? Si pastor? Sino po yung nagtakda ng panahon? Ang Diyos. So nang sumapit po yung takdang panahon, isinugo ng Diyos yung kanyang anak, yung ating Panginoong Jesus. Isinilang po siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. So ito po yung layunin, sabi nga, dumating po siya sa takdang panahon. Hindi po yung mga, dahil parang ano po, no, minsan pag may show, di ba? Dahil sa sobrang demand ng mga tao, marahil siguro yung mga mahilig manood ng mga concert, ng mga, ano pa ba, yung mga K-pop, mga ganyan. Di ba? Pag sobra na yung sigaw ng mga tao, parang, sige na nga, dahil doon, ibibigay na namin, palalabasin na namin siya. Mga kapatid, hindi ganun yung ating Diyos. Dahil sa sobra na nung dami ng mga umaasam, o sige na nga, pagbibigyan ko na kayo. Hindi po ganun. Ang Diyos yung nagtatakda. At siya lang po yung tanging nakakaalam. Bakit sa ganitong petsa, sa ganitong araw, sa ganitong panahon, idinating yung ating Panginoong Jesus. So sabi po dito, isinilang siya ng isang babae at namuhay sa ilalim ng kautusan. So, nandito po siya sa ibabaw ng lupa, nagkatawang tao, namuhay po siya na parang katulad natin. At sabing ganon, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Kaya nga mga kapatid, ano po yung purpose? Bakit naparito yung ating Panginoong Jesus? Malinaw po, sabing ganon, upang palayain ang mga nasa ilalim ng kautusan. Sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. So yung layunin po ng pagparito ng ating Panginoong Jesus, upang mapalaya yung mga nasa ilalim ng kautusan. Ito po yung sa panahon pa po ni Adan, ano po? So, at pagkatapos po nun, hindi titigil doon, period na. Sabi ganon, sa gayon, tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. So, sino po yung model ng pagiging anak ng Diyos? Walang iba kundi ang ating Panginoong Hesukristo. So, dapat tayong matulad sa ating Panginoong Hesukristo. So dito po, sabi nga, mabibilang sa mga anak ng Diyos. Dahil doon po sa pagdating ng ating Panginoong Jesus, siya po ay namuhay sa ilalim ng kautusan at iginanap niya yung lahat ng hinihingi ng kautusan. Yung hinihingi po ng kautusan ay yung kamatayan, physically, na naipagkaloob at naiganap ng ating Panginoong Hesukristo. So kung dito po sa una, sabi nga, ano ba yung Pasko sa paningin ng ating Panginoong Yahweh? Sabi po doon, ang Pasko sa mata ng Panginoong Yahweh ay yung kaganapan ng tipan na ipinangako sa ating pong mga inuno. So naiganap, sa atin naiganap na, sa panahon nila, inaasam pa lang nila. So yun mga kapatid, yun po ay sapat na. Yun po ay enough na ginawa ng ating Panginoong Yahweh para po matubos tayo mula po dun sa kautusan, mula po dun sa kasalanan. Kaya nga po, sabi doon, sa bawat panahon, ano po, hindi lang sa panahon natin, mga nakaraan pang panahon. Kaya mga kapatid, kung hindi po sapat para sa atin na mabago tayo, wala na pong sasapat. Sapagkat tapos na po yun, naiganap na. Sabi nga po, kung hindi sapat sa atin, yung unang Pasko, yung pagparito ng ating Panginoong Jesus, yung buong kaganapan na tinutukoy pong yun, sabi nga, yung center, yung pinaka-event, naparito yung ating Panginoong Jesus, nagkatawang tao siya, namuhay siya bilang tao, napako siya sa krus, namatay, muling nabuhay. Kung hindi po enough, kung hindi po ito sapat sa atin upang tayo'y mabago, upang tayo ay maturuan na maglingkod, upang tayo ay maturuan na mag-ikapo, upang tayo ay maturuan na magmatapat,
wala na pong sasapat. Sapagkat nagawa na po ng ating Diyos. Ang hinihingi po sa atin, tayo'y maging mga anak niya. Sabi nga po, sa gayon tayo'y maibibilang sa mga anak ng Diyos. So yun po yung layunin mga kapatid, na tayo po ay maibilang sa mga anak ng Diyos. Di lang po ninais ng Diyos na iligtas tayo, pagkatapos ay tapos na. Makikita natin mamaya, marami pong nai-stuck sa ganon. Marami po yung nag-aakala na sila po ay ligtas. Pero pagdating po ng wakas ng panahon, yun yung mga inaral natin nung mga nauna, di ba? Sabing ganon. Nagugulat sila sapagkat hindi sila nakikilala ng Panginoon. Kaya mga kapatid, kung hindi po sapat yung Panginoong Jesus, para tayo po ay magsikap na maging katulad po niya. Sabi nga po, kung hindi sapat yung ating Panginoong Jesus para magsumikap po tayo na mabigyang kaluguran yung ating Diyos, dahil tayo ay nakabalik sa Kanya at ginawa niya tayong muling Kanyang pong mga anak, wala na pong sasapat pa. Naihandog na po ng ating Panginoong Jesus yung Kanya pong buhay para sa bawat isa sa atin. Kaya po, ang mangyayari po doon, hindi na maibibilang sa mga ililigtas ng Panginoon, yung mga taong ganon, na wala pong pagpapahalaga doon po sa ginawa ng Panginoong Jesus sa Kanya pong buhay. Kaya nga po sabi pong ganon, mga kapatid, let's stop just attending church. Masakit man po. Di naman tayo po lumipat lang ng relihiyon. Sabi nga, dati ganito ko. Dati, kabilang ako dun sa mga papasok lang ng 15 minutes, tapos magsa-sign of the cross. Pag may mahawakan doon na, anong tawag doon? Oil? Tapos naniniwalang gagaling, after 15 minutes, lalabas na. So ngayon, Kristiyano na ako, born again Christian na ako. Ang tanong mga kapatid, kasi sabi nga po, ano ba yung layunin ng Diyos ng pagparito niya? Na maibilang tayo bilang Kanyang mga anak. Pag ganun ba yung ginagawa, palit reliyon lang, maibibilang ka bang anak ng Diyos? Hindi po mga kapatid. Huwag po natin linlangin yung ating pong mga sarili, sapagkat hindi po ito yung ninanais ng Diyos. Hindi po ito yung layunin ng Diyos. Nasabi nga, basta ka lang matawag na Kristiyano, okay na. Na basta lang masabi natin Kristiyano tayo, okay na. Sabi nga po, di ba, sino ba yung nagbabalidate lagi? Ang Diyos. Tama po, mahalaga yung sinasabi natin. Higit na mahalaga yung validation na nagmumula sa ating Diyos. Pag sinasabi natin, yes Lord, I believe you. Ang tanong dun sa binitawan nating salita, naniniwala kaya ang Diyos? Itong anak ko, pinagsisigawan na I believe you, pero parang I doubt if he believes in me. Di ba po? Mga kapatid, lagi nating i-check yung ating pong mga sarili. Sabi nga, ang nais ng Diyos ay maibilang niya tayo, bilang Kanyang mga anak. So ang tanong po, ano yung ginagawa natin sa punto ng buhay Kristiyano natin ngayon upang makita na tayo po ay nagpupursige na maibilang ng mga anak ng Diyos? Ay makikita natin mamaya, sino ba yung mga binigyan ng karapatan na maging anak ng Diyos? Pero tayo mga kapatid, sino yung magtatrabaho nun? Sabi nga, yung kaligtasan, trinabaho na po ito ng ating Diyos. Kinailangan yung pananampalataya para po makamit natin yung kaligtasan. But it doesn't end there, mga kapatid. Di siya natitigil lamang doon. Meron tayong dapat na gawin. Meron tayong dapat na pagsumikapan. Di ba sa mga nag-aaral po para makakuha ng high grades, enough na ba yung pangungopya? Makakakuha ba tayo ng high grades noon? Pwede naman kasi sa kanan, matalino yung katabi ko. Paglihon ko naman sa kaliwa, matalino din. Sa harapan, ganoon din. So parang na-share sa akin yung mga blessing puro tama yung sagot Di ba may pagsisikap din? Kaya po sa buhay Kristiyano mga kapatid, hindi po sapat na tumanggap tayo ng pananampalataya at sabi natin na ligtas na tayo. Magsumikap din po tayo mga kapatid. Ano po ba yung ninanais ng Diyos? Nais po ba niya na maglingkod tayo sa Kanya? Ay, wala naman. Opo, nais po ng Diyos
Pero ang tanong, naglilingkod po ba tayo sa Kanya? Or nag-a-attend lang tayo tuwing linggo? Masakit po, ano po? Mga kapatid, sabi nga, nais ng Diyos po, baguhin niya tayo. Nais po ng Diyos na maging kawangis tayo ng Kanya pong anak, ang ating Panginoong Jesus. Hindi po mahalaga kung ano yung ginugusto natin, mga kapatid. Mahalaga po kung ano yung ginugusto ng Diyos. Sabi nga, ano ba tayo nung likain tayo ng Diyos maging kawangis niya? Kaya kapag tayo ay maipanumbalik sa Kanya at ninanais niya na maging mga anak niya, dapat po, yun din yung sinisikap natin, na muli tayo ay maging kawangis ng ating Diyos, ng ating pong manlilikha. So hindi po mahalaga yung mga ginugusto natin, mga kapatid. Kailangan po na maipasa ilalim natin ito sa kagustuhan, sa will ng ating Panginoong Yahweh. Doon po tayo tinawag, doon po tayo iniligtas. Hindi tayo iniligtas para magkaroon tayo ng sariling kalayaan natin. I am free of sin. Pero lalapastanganin na natin yung ating Panginoong Yahweh. Hindi po ganun. Di rin po ninanais ng Diyos na iniligtas niya tayo tapos maglilingkod tayo sa Kanya kung kailan lang natin gusto. Mag-iika po tayo sa Kanya, maghahandog tayo kapag gusto lang din natin. Sasamba tayo sa Kanya kapag feel lang natin. Di po ganun, mga kapatid. Marami man po yung season sa buhay natin, di ba? Iba-iba. Pero dun po sa bawat season na yon, di po ninais ng Diyos na makapanumbalik tayo sa Kanya para iwanan lang natin siyang muli. Di po yun ang nais ng Diyos, mga kapatid. At hindi po yun yung original na plano niya. At hindi po yun yung disenyo niya para sa bawat isa sa atin. Okay, so sa pangalawa po, ano po ba yung Pasko sa paningin ng Panginoong Yahweh? Pangalawa po, ang Pasko ang tanging paraan ng Diyos upang maibalik tayo sa Kanya bilang mga anak. So, kanina po, di ba, yun yung kaganapan ng tipan mula dun sa ating pong mga ninuno. Ito naman po, yung Pasko yung tanging paraan ng Diyos upang maibalik tayo sa Kanya bilang mga anak. So, pasasalamat po dahil merong unang Pasko. Sapagkat sabi nga po, ito lang yung tanging paraan. Wala na pong iba upang maibalik tayo sa Kanya bilang mga anak. Dahil isinilang yung ating Panginoong Jesus, dahil po may unang Pasko, so ibig sabihin, nagkaroon po ng pag-asa, nagkaroon po ng pagkakataon, yung mga tao na nawalay sa Kanya, na maibalik sa Kanya bilang mga anak. So, higit pa po mga kapatid dun, no, sa inaakala natin na mababaw lang yung pagkakaakala natin ng Pasko. Pag may Christmas tree, Pasko na. Pag merong mga regalo, Pasko na. Pag nakakita ng kulay pulang sobre, Pasko na. Pag malapit na lumabas yung si Marichan, Pasko na. Higit pa dun, mga kapatid. Ito po yung tanging paraan na ibinigay upang makabalik sa Kanya yung taong nagkasala, yung taong nahiwalay. So imagine, mga kapatid, what a great blessing na nagkaroon ng unang Pasko. So ito po yung dapat na ma-share natin. Ano po? Pwede naman mag-share ng pagkain, di ba? Kung may share. Pero ito yung best na pwede natin i-share. Na ito pala yung Pasko. Ito po yung kahulugan ng Pasko sa paningin ng ating Panginoong Yahweh. So tingnan po natin, sabing ganun, marami pong mga kaparaanan ang ipinapanukala ng mga tao upang makabalik sila sa Diyos. Sa pamamagitan daw ng relihiyon o denominasyon. Di ba meron po mga, pag sinabi, magpa-member kayo sa amin, siguradong-sigurado yung kaligtasan ninyo. Naniniwala po ba tayo doon? Bakit sigurado yung kaligtasan? Ano po yung kaligtasan? Membership? Parang ano lang pala yan eh. Kailangan ng registration, pwedeng magbayad. Hindi po ganun. So sabi po, sa pamamagitan daw ng reliyon o denominasyon, o kaya ay sa mabubuting gawa, mga charity works. So ito po, alam na natin ito, no? Sabi naman, o kaya ay sa pagkaalam ng mga lihim ng Diyos. Galing naman nila.
Alam nila yung lihim ng Diyos, hindi nga inilagay po sa Bible, no, nananatiling lihim. Sa totoo lang po, di ba tayo po, ilang taon na tayong Kristiyano? Mag-ilang years na po tayo next month? 24. Meron na po ba dito mga 24 years ng Christian? So ilang taon na po tayong nag-aaral ng Biblia? Natuklasan na po natin yung lahat na lihim doon? Di ba po nakakabilib sila, oh? Alam nila yung mga lihim ng Diyos. Ito po yung mga ito yung mga bumubulag doon po sa mga taga-Galacia, yung mga Gnostics. So kung ano-ano yung mga ibinibigay nilang mga katuruan na maaaring nakaka-distract po sa isipan ng mga mananampalataya. So mga kapatid, huwag tayong magpapadala sa mga ganito, yung mga lihim ng Diyos. Naisulat na po, nasa Biblia. Lagi naman po nandyan, available yung Biblia natin. Ang mahalaga lang po atin tong basahin, atin pong aralin. Nasa gayon, di tayo mapaglanganan, di tayo malinlang. Sabi pa po dito, o kaya din po ay sa pagpapahirap sa katawang pisikal. Meron naman pong para magmukhang banal, hindi daw bibili ng bago. Meron na ba kayong narinig na ganon? Tapos ayaw magpagupit ng buhok. Pinapahaba po ng mga babae hanggang dito. Tapos hindi rin bibili ng damit kasi hanggang hindi daw nagkakanda punit-punit. Yun daw yung... Hindi po ganun mga kapatid. Ibang paniniwala po yung idinudulot ng ganun. Sabi pa nila, hindi daw pwedeng pag naging Kristiyano ka, tagasunod ka ng Panginoong Hesus, hindi daw pwede yung mga celebration, yung mga party. Hindi ka pwedeng kakanta-kanta sa mga video okay. Wala namang ganun nun dito, no? Di po mga kapatid, sabi nga, we may enjoy our life. Di naman po tayo nire-restrict. Di ba? Di naman tayo talagang nilagay lang dun sa ganito na hindi ka na pwedeng mag-enjoy. We may enjoy our lives. Pero wag po na hindi natin kasama ang Diyos. Hindi yung i-enjoy natin yung ating pong buhay na ninineglect natin yung ating relationship sa Kanya. Ninineglect po natin yung pagpaparangal sa Kanya. So pwede po yung mga kain dito, kain doon. Ang mahalaga po, may pangkain. Di ba? Hindi yung kain dito, kain doon, wala naman pala. So pwede naman po yung travels, wala pong problema doon. As long as we see to it po na pinaparangalan pa rin natin yung Diyos sa ating pong mga ginagawa. So ito po yung paniniwala ng iba. Pero po kung ang Diyos o ang mga sugo niya yung tatanungin, isa lamang po yung itinakdang daan pabalik sa Kanya, ang Panginoong Hesus. Ang makikipag-isa sa Panginoong Hesus ay maililigtas at maibabalik. Ang umayaw naman ay tiyak na mapapahamak. So malinaw naman po yung sinasabi. Nasabi nga, wala pong itinakdang ibang daan pabalik sa Kanya, kundi sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Yung makikipag-isa sa Panginoong Hesus, maililigtas po at maibabalik. Okay, so mahalaga po na maunawaan po natin yung binabanggit ditong pagliligtas upang tayo ay maibalik sa Kanya. Sabi nga po, wala pong saysay yung mailigtas lamang at hindi po tayo maibalik sa ating Diyos. Kasi po, babalik tayo dun sa kiniklaim lang natin na ligtas tayo. Pero kung wala naman pong nabago sa ating buhay, parang nagpalit lang tayo ng relihiyon. Nagpalit tayo ng relihiyon, naging born again ako sa salita lamang. Kung hindi naman tayo tunay na maibalik sa ating Diyos. Parang ano po yun, no? Halimbawa, bigyan natin ng illustration para mas maging malinaw, ano po. Halimbawa po yung isang baboy. Diba? Sabi nga, nandun siya dati sa putikan, inalis na siya, malinis na siya, no? Sa ibang bansa po, merong nag-aalaga ng baboy, nasa loob talaga ng bahay. Pero po, kung sabi nga, inalis na siya dun sa putikan na yon, nailipat na siya dito sa magandang bakuran. Tapos, di na siya natutulog dun sa maduming lugar. Meron na po siyang yung mga higaan na panghayop, magaganda pa, ano po? Tapos malinis na siya. Masasabi pong okay na yung kanyang buhay doon, pero
mas piliin niya pa pong bumalik doon po sa putikan, masasabi po natin, hindi po siya naibalik. Kasi, binalikan po niya, binalikan niya yung dating siya. Mga kapatid, tayo, yung dating tayo, yung ayon sa original na plano ng Diyos, na disenyo ng Diyos, ayos po yung relasyon natin sa Kanya. Tayo yung mga anak niya. Kaya lang po, nasira ngayon. So ngayon, sa mga nakabalik at nagkiklaim na ligtas, kailangan din po makabalik tayo doon sa original na relasyon natin sa ating Diyos. So kung yung Diyos ay banal, tayo po nagsisikap na maging banal sa harapan ng ating Diyos. Kung ang ating Diyos ay nagmamatapat, nagsisikap din po tayong magmatapat sa Kanya. Kung ang Diyos po ay ipinahayag niya yung Kanyang walang hanggang pag-ibig sa bawat isa sa atin, tayo din po, pagsumikapan natin na ipahayag yung ating pagmamahal sa ating Diyos sa pamamagitan po ng ating pamumuhay, sa pamamagitan po ng ating mga paggawa. So kaya po sabi nga po dito, marahil po magtatanong tayo, ate, paano naman yung nailigtas na, di ba po doon nung naipako sa krus yung ating Panginoong Jesus, ilan po yung kasama niya doon? 2. Tapos yung isa, sabi niya ganun, di ba? Kinausap niyo yung ating Panginoong Jesus na isama siya doon sa kanyang kaharian. So baka mayroon po mga pilosopo na magsasabing, paano yung siya nga na nakapako sa krus, naligtas siya, pero nagawa ba niya sa buhay niya yung sinasabing makapagbalik po siya? Mga kapatid, case-to-case basis po. Doon sa kanya, wala naman na po siyang magagawa. Sa atin, dami pa po nating magagawa, mga kapatid. Laging may panawagan. Kaya lang, pag may panawagan, parang pinapasaka na lang ng earphone dito. Diba? So, ini-ignore lang po yung mga panawagan. Kung titingnan po natin yung normalidad, matapos na maligtas yung isang tao, ang kanya pong tugon, magbago. Iwangis niya yung kanyang sarili, ayon po dun sa kinikilala niyang bagong Panginoon. Di ba po kapag tayo ay mga empleyado tapos nagpapalit ng employer, meron pong mga rules sa isang company, di ba? So nag-a-adjust tayo para masunod natin yung nilipatan natin na kumpanya. Dapat po ganun din. Kung naglipat tayo ng Panginoon at hindi lang tayo naglipat ng relihiyon, dapat po ina-adjust natin yung pamumuhay natin. Base po dun sa, ang Panginoon ko ngayon, yung tunay na Panginoon. Yung Panginoon ang lahat ng Panginoon. Pero po kung sa sinasabi lang, nagpalit Panginoon tayo, pero tayo pa rin po pala yung Panginoon ng ating pong mga buhay. Mahirap po yun. Sabi nga po, hindi magiging Lord over yung ating Diyos doon sa mga hindi niya pag-aari. So kung hindi niya tayo pag-aari, hindi niya tayo masasakupan. Hindi niya tayo masasaklawan. Not unless isuko po natin. Not unless if we surrender our lives to our God. And pag sinabi po natin na He is the Lord of our lives, hindi po isang aspeto lang, mga kapatid. Yung boses ko, ipinapaawaya ko sa Lord. Yung boses ko, ibinibigay ko sa Kanya. Pero yung wallet ko, yung bulsa ko, ay Lord, hindi pwede. Ibang usapan yan. Mga kapatid, lahat na aspeto, hindi natin pwedeng piliin. Katulad po ng sinabi ni Kuya Ross kanina, di ba? Hindi natin pwedeng ikahon. Tayo po yung dapat na ikinakaon ng Diyos, pero binibigyan niya tayo ng kalayaan. Meron pa rin tayong mga choices, mga kapatid. Meron tayong sariling kapilian. And sana po doon sa mga kapilian na yon, piliin natin lagi yung ating Diyos. Pahalagahan po natin siya. Yun po yung isang may masasabi natin na tayo po ay bumabalik sa Kanya. Kung lagi pong sa kabila ng mga choices na meron tayo dito sa mundong to, lagi po natin binibigay yung the best natin para po sa ating Diyos. May mga struggles po, hindi naman nawawala. Pero sabi nga po,
kailan mas napararangalan yung ating Diyos? Nasa kabila po ng mga struggles na meron tayo, the Lord wins over it. Dahil nabigyan natin siya ng pagpapalaga. Di ba po, busy naman talaga tayo, may makabisihan tayo. Pero sa kabila nun, hindi natin sinasantabi si Lord. Kasama natin siya dun sa kabisihan natin. Nakakausap natin siya through prayer, nagdi-devotion tayo sa Kanya kahit gaano tayo kabisi. So ganun po yung pagpapahalaga mga kapatid, upang tayo ay makabalik sa ating Diyos. So sabi nga po, wala pong ibang daan. Ito, memorize na po natin to, no? Sabi doon, sinabi sa kanya ni Tomas, Panginoon, di po namin alam kung saan kayo pupunta. Paano namin malalaman yung daan? Sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan at ang buhay. Walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Sino po yung daan? Sino po yung katotohanan? At ang buhay, siya rin po, ano po. Sabi nga, walang makakapunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. So malinaw mga kapatid yung binabanggit dito mga talata. We cannot craft our own paths papunta po dun sa Ama. Di tayo pwedeng mag-shortcut para po marating natin yung kalangitan. Di po uso yung shortcut pagdating po sa ating Diyos. Di po pwede yung mga instant. Di pwede yung mga, kasi ngayon po, di ba, mas okay sa atin yung mga easy way. Di ba, sabi nga, kahit po yung paggawa ng assignment, tama ba? Pipicturean mo lang yung assignment mo, tapos meron ng sagot na lilitaw doon. Meron ba estudyanteng gumagawa nun dito? So parang ang bilis na lang na nasasagutan na. Parang pipicturean mo lang yon, tapos maya-maya lilitaw na yung mga sagot. Grabe, gano'n na talaga po ka-high-tech. Mga kapatid, sa ating Panginoon, wala pong shortcut. Hindi pwedeng yung kaligtasan natin, ipaubayan natin sa iba. Hindi pwedeng idamay nyo na lang ako. Sige, sa paglilingkod mo, isama mo na lang ako sa prayer. Mga kapatid, yung kaligtasan, wino-work natin yun sa bawat isa sa atin individually. Hindi po porke may kakambal ako, kunwari, lagi ako yung nandito, lagi ako yung naglilingkod, ako yung nagmamatapat, tapos, Lord, idamay mo na lang yung kakambal ko, maawa ka naman sa kanya. Pwede natin pong ipag-pray, pero hindi natin pwedeng pilitin ng Diyos. Hindi natin pwedeng takdaan ng Diyos na pilitin natin siya na yung hindi niya ginagawa, tapos sasabihin natin, iligtas mo naman po siya. Hindi po ganun. Hindi natin pwedeng diktahan yung ating pong Diyos. So hindi po tayo pwedeng gumawa ng sarili nating daan. Hindi tayo pwedeng gumawa ng ibang pamamaraan. Di po uso sa ating Panginoon yung my way. Diba? Sino ba yung kumakantang my way? Kasi may sariling daan yung ating Panginoong Jesus. So, di ba? Usong-uso yung my way na yan, no? Okay, so, mga kapatid, katulad po ng nasabi ko kanina, hindi po mahalaga sa ating Diyos yung basta tayo, alam natin sa ating sarili, okay tayo. Alam natin naglilingkod tayo. Lagi pong, alam ba ng Diyos naglilingkod ka? Alam ba ng Diyos na pinaglilingkuran mo siya? Lagi po tayong maging mapanuri, mga kapatid. Kasi minsan, baka akala lang natin na yun yung ginagawa natin para sa ating Diyos. Yun po pala, it's not God's way. Pero, yung kaparaanan natin. Yung daan na sarili natin, yung ating pong mga tinatahak. So sabing ganun, wala pong ibang daan. Walang ibang pangalan. Sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan, sapagkat walang ibang pangalan ang sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. So wala pong ibang pangalan. Wala pong sa lugar na ganito, kung kiniklaim niya na siya, wala pong sa pangalan ni ganito, sa pangalan ni Cosme, sa pangalan ni ganito, di ba? Maliligtas yung tao. Wala pong ibang pangalan. Napakalinaw po ng binanggit dito, sa Kanya lamang matatagpuan ang kaligtasan sa ating Panginoong Jesus. Sapagkat walang ibang pangalan ng sinumang tao sa buong mundo na ibinigay ng Diyos sa mga tao upang tayo ay maligtas. Okay, sabi pong ganun, walang ibang tagapamagitan
Ito mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Ibig niya ang lahat ng tao ay maligtas at makaalam ng katotohanan ito. So ano po ang nais ng Diyos? Nais po ba niya na lahat ay maligtas? Kahit po yung mga umaayaw sa Kanya? Kahit yung mga itinakbil po siya dun sa Babel? Nais po ba ng Diyos na maligtas po sila? Okay, tama po. Nais ng Diyos na ang lahat ay maligtas. Sabi dito sa 5, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. So siya po yung naghandog ng kanya pong buhay upang tubusin ang lahat mula sa kasalanan. Ang katotohanan ito ay pinatunayan sa takdang panahon. So iisa po yung Diyos at ang tagapamagitan na ibinigay po niya ay tanging si Jesus lamang, yung taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. Sapagkat siya po yung naghandog ng kanya pong buhay upang matubos yung lahat mula po sa kasalanan. So, walang ibang daan, walang ibang pangalan, walang ibang tagapamagitan. Paano naman pong makakabalik ang isang tao sa Panginoong Diyos? Kung sabi nga natin, nilayo ng Diyos na iligtas at maibalik sa Kanya yung tao. Ano naman po yung pamamaraan? Paano po? Sabing ganun sa Efeso 2, sa verse 8, sapagkat dahil sa kagandahang loob ng Diyos, kayo ay naligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. So paano po naliligtas yung isang tao? Sa pamamagitan po ng pananampalataya. Okay. Pananampalataya po saan? Okay, sa Panginoong Jesus. Doon po sa kagandahang loob ng Diyos na ibinigay niya yung kanyang bugtong na anak para po maging katubusan sa kasalanan ng lahat. So ang sabing ganito, yung kaligtasan ito'y kaloob ng Diyos at hindi sa pamamagitan ng inyong sarili, hindi ito bunga ng inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Dito po sa verse 10, sabing ganon, sapagkat tayo'y nilalang ng Diyos, nilikha sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti. So mga kapatid, ipinaalam na dahil sa kagandahang loob ng Diyos ay naliligtas yung tao. At ito po ay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bagamat lahat ay ninanais ng Diyos na maligtas, inihandog niya po yung kanyang buhay para po sa lahat. Pero hindi po lahat ay maliligtas, sad to say. Sapagkat meron pong requirement. Kailangan yung pananampalataya. At sabi po dito, sa verse 10, paano natin malalaman na yung isang tunay na nanampalataya sa Kanya? Nilikha sila sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. So ano po yung mabuting ginagawa natin ngayon? Mabuti po bang magbahagi ng salita ng Diyos? Opo, mabuti po. Ginagawa po ba natin? Mabuti po ba na tayo ay mag-aral ng salita ng Diyos? Ginagawa po ba natin? Mabuti po bang tumulong sa ating pong kapwa? Ginagawa din po ba natin? Marami pong mabubuting gawain na sabi nga na dapat po ay iukol natin yung ating buhay para po doon. Sabi nga po, kung tayo po ay naibalik na sa Diyos, ang palatandaan po is, we hate what God hates. Ano po ba yung mga kinamumuhian ng Diyos? Kasalanan, yung pride, yung unforgiving heart. Ano pa po yung ayaw ng ating Diyos? Hypocrisy. Pero kung ito naman po yung ating minamahal sa halip na kamuhian natin. Ibig sabihin po, wag natin tingnan yung ibang tao, mga kapatid. Ito si ganito na para bang pag sinabing hypocrisy, meron tayo kaagad na iniisip na ibang tao. Hindi po ganun, mga kapatid. Sarili muna natin yung i-check natin. Saan bang aspeto ako nagiging mapagkunwari sa harapan ng aking Diyos? So, let us hate what God hates. And let us love what God loves. Ano ba yung minamahal ng ating Diyos? He loves the church. Mga kapatid, do we love the church? Kaya lang po, para ang dami natin last week.
Sana talaga araw-araw Pasko. Sana araw-araw Christmas celebration. Siguro po, hanggang second floor, puno po yung iglesia. Ano po? Do we love our brethren? Do we pray for them? Yun po yung isang sukatan, mga kapatid, na kung talagang naibabalik na tayo sa ating Diyos. Nasasakupan po ng ating Diyos yung ating pong mga isipan, yung intellectual natin, yung mga desisyon natin na ginagawa sa buhay. Ito po ay nasasakupan ng ating Diyos. At naiuukol natin yung ating buhay sa paggawa ng mabuti. Sapagkat sabi doon, ito po yung layuning pinili ng Diyos para sa atin noong una pa man. And sabi po dito, paano makakabalik sa Panginoon? Dito po, itong mga verse na to, gas-gas na rin to sa atin, sabing ganon. Pagsisihan ninyo talikuran ang inyong makasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin. So dito po, ito po yung equivalent ng pananampalataya. Sasabihin naman po ng iba, sabing ganon, pananampalataya, bakit naman pagsisihan? Ito mga kapatid, yung sukatan ng isang tunay na nananalig sa Diyos. Sabi nga, nagsisi siya, tinalikuran niyo yung kanyang kasalanan, nagpabautismo po siya. Tinanggap niya po, nakipag-isa siya sa ating Panginoong Jesucristo. So kaya po mahirap masabi sa isang tao na siya nga po ay tunay na may pananampalataya kung hindi naman po niya naranasan na magsisi sa kanya pong mga kasalanan, talikuran ito. So ibig sabihin po may pagbabagong nagaganap. At sabi nga po ay magpabautismo. Then sabi po, ito po ay para sa lahat. Ninanais ng Diyos na lahat ay makabalik sa Kanya. Ngunit hindi po lahat ay makakabalik. Bakit po? May requirement, sabing ganun, upang ang sino mang sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. So makita po natin, yung pag-ibig ng Diyos, para po ito sa lahat, sa sangkatauhan. Pero yung makakaranas ng Kanya pong pag-ibig. Kasi sabi nga po, yung kaligtasan na tinanggap, wag tayo dapat na ma-stuck po doon. Yung kaligtasan para po siya sa isang bahay, yun po yung main door. Diba? Lahat naman pong bahay may main door, diba? Maaring wala pong back door. Pero lahat ng bahay may main door. So lahat po dapat dumaan po sa main door. Di ba po pwedeng sa bintana lang dadaan-daan, ano po? So yung kaligtasan po na meron tayo, para po siyang katulad ng main door na isang bahay. So para po ma-enjoy natin yung sinasabing kaligtasan na atin pong tinanggap, dapat pumasok tayo dun sa main door na yun. Yun po yung kaligtasan. Nung tinanggap natin yung kaligtasan, dapat po i-explore natin yung buong kabahayan. Di po, ay dito lang ako sa pinto. Ano po tayo, gwardya? Tagabantay ba tayo ng pinto? At ayaw nating i-explore po yung buong kabahayan? Di po ganun, di ba? So kapag pinasok natin yung, sabi nga po, nandun na tayo, nakabalik tayo sa bakuran ng Diyos, kailangan natin i-explore po yun mga kapatid. Marami tayong matutuklasan doon na pwede natin gawing tungkulin sa ating buhay, pwede natin pong ma-enjoy, pwede po nating matamasa yung pangako ng Diyos sa bawat isa sa atin. So hindi po dapat matapos doon. Kaya nga po, para sa lahat na ipinagkaloob yung manunubos. Pero hindi lahat ay natutubos. Sapagkat hindi sila tumatanggap sa manunubos. Okay, so sabi po, para sa mga bumalik lamang. Okay, sa mga nakabalik, ano po, doon sa mga tumanggap, nakipag-isa, nakabalik ng tunay. Sabi nga, subalit ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Ang lahat po ba ay anak ng Diyos? Amen. Opo, noong una, nung nilikha po, lahat ay anak ng Diyos. Ito po ay nasira. So, nahiwalay po sa Diyos. At ngayon, ninanais po, kaya isinugo yung manunubos. Ipinangako, nakipagtipan kay Abraham. Nang sa gayon po ay maibalik sa kanya. At yung mga naibalik na po, sabi dito para sa mga bumalik lamang, lahat ng tumanggap at sumampalataya sa kanya, binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos.
Okay po. So sabi nga, yung pagiging anak ng Diyos, mga kapatid, pribilehiyo na po ito na tinanggap natin sa panahon natin ngayon. Na tayo po ay mga nakabalik na sa ating pong Panginoong Yahweh. So sabi nga po, di ba, sa isang pamilya po, di ba, halimbawa may isang batang lumalaki, sinasabing, ay ito, mana to sa papa niya. Ito naman mana to sa mama niya. May mga ganun po, di ba? Kung sabi nga po, tayo po, ibinabalik na tayo doon. Pinagkalooban tayo ng karapatang maging anak ng Diyos. Di ba? Para si Zion po, tsaka si Kuya Jonas. Di may pagkakaila po, anak ni Kuya Jonas, si Zion, di ba? O sa atin mga kapatid kaya, sabi nga, naibalik na tayo. Tayo ay mga anak na ng Diyos. Nakikita po ba sa atin na tayo nga ay mga anak na ng Diyos? Kasi sabi nga po, dapat nagre-reflect yun sa buhay po natin, di ba? So para po ito sa mga bumalik lamang. So hindi po lahat ay nakabalik na. Kaya hindi lahat ng tao sa ngayon ay mga anak ng Diyos. So tingnan po natin dito po, ito yung huling illustration. So sabi po, noon pa man, madalas po na pinapakita sa atin, inihihiwalay po ng Diyos yung mga sa Kanya at yung mga hindi sa Kanya. Simula pa po nung magkasala si Adan, mahulog yung tao sa pagkakasala, di ba? So meron po siyang inihiwalay, si Abel, tapos si Cain, makikita natin doon. Ito yung kinalulugdan ng Diyos, ito naman yung contrast, ito naman yung nahihiwalay sa Kanya. Sa panahon naman po ni Noah, inihiwalay niya si Noah, iniligtas niya, tapos nahatulan naman yung iba. Sa panahon naman ng Babel, inihiwalay po niya, di ba? Nagkaroon ng mga Hudyo, nagkaroon po ng mga Hentil. So, patuloy po sa paglipas ng mga panahon. At tayo po, sabi nga, tayo po ay mga inihiwalay ng Diyos. Tama ba? Inihiwalay po tayo mula sa karamihan. So, binuklod niya tayo bilang isang iglesia, bilang mga mananampalataya niya. So para katulad po nung bayang Israel, inihiwalay sila ng Diyos. So dito po, ang laging patutunguhan po nun, doon sa mga inihiwalay, either kapahamakan po or kaligtasan. So doon po sa Eden, nung nilikha ito ng Diyos, so dito po, sabi nga, sino ba yung nanirahan doon? Ninais ng Diyos na manirahan, kasama po yung mga anak ng Diyos, yung mga nilikhang makalangit, yung mga Elohim. Tapos, yung anak ng Diyos na makadaigdig, yung tao na kanya pong nilikha. Ngunit, dahil po dun sa pagkakasala, kung hindi po naduhagi kung ano po yung plano ng Diyos, so tuloy-tuloy po sana ito, dun po sa walang hanggan, dun po sa bagong langit at bagong daigdig. So, alam na ba natin ito? And dito po, dahil po dun sa unang Pasko, sabi nga, meron na pong pamamaraan, meron na pong ibinigay ang Diyos upang paraan para makabalik po sa Kanya. So may kapilian po na ibinigay sa tao. So merong mga paglipas ng mga panahon, meron po mga taong bumalik sa Diyos. Ito po yung mga nadaanan natin kanina sa aklat ng Hebreo. Tapos sa panahon natin ngayon, yung mga taong bumabalik sa Kanya. So sila po patungo dito kung sila po ay magsusumikap na marating yung walang hanggan, yung bagong langit at ang bagong daigdig. At dito naman po, yung mga taong hindi bumalik sa Diyos at yung mga Elohim na hindi bumalik sa Diyos. Sila po ay patungo dito. Walang hanggan din po ito. Ngunit walang hanggan to sa lawang apoy at sa pangalawang kamatayan na hiwalay po sa Diyos. So lagi pong merong choice na ibinibigay sa atin ng Diyos. At sabi nga, kung naroon na po tayo sa kaligtasan, kasi dalawa lang po, kaligtasan o kapamakan. Inihiwalay ng Diyos yung sa Kanya at yung mga hindi Kanya. At ganito po hanggang sa wakas, di ba? Kapag nabasa natin yung Revelation, paano pong inililigtas ng Diyos yung tao? Doon po sa Kanyang puot, doon sa, di ba yung mga inaral po natin, trumpets, yung bowls. So, mga naaral natin yun. Lagi pong may kapilian yung tao. Kaya nga po, masasabi natin, kung tayo po ay nasa punto na ngayon ng ating buhay, masasabi natin, we claim na tayo ay saved na. Nasa kaligtasan na po tayo, narito na tayo, at ito po yung inaasam natin. Mga kapatid, kung ano man po yung ginagawa natin sa punto ng buhay natin ngayon,
Kung tayo ay nakabalik na sa Kanya, at dito po, ito yung nilulook forward natin. Ano man po yung mga ginagawa natin sa panahon natin ngayon, ito po ay dapat may kaugnayan dun sa inaasam natin, dito po sa walang hanggan. Yung bagong langit at bagong daigdig. At wag po nating tangkain na dito po, mapunta tayo dito. Sapagkat yung nagde-determine po ng dalawang ito, ay kung ano po yung ginagawa natin sa buhay po natin ngayon. So lagi pong inihihiwalay ng Diyos yung Kanya at yung hindi Kanya. So lagumin na po natin yung ating pag-aaral. Sabi po, Pasko kaya mabait po yung media sa akin ngayon. So ano nga po ba yung Pasko sa paningin ng Panginoong Yahweh? Una po, ang Pasko ang kaganapan ng tipan ng Diyos sa ating pong mga ninuno. So katulad po nung nabanggit ko kanina, naganap na po ito, yung tipan. So sa atin po, binabalik tanawan na lang natin. At sabi ko nga po, kung hindi pa po sapat yung unang Pasko, yung ginawa ng ating Panginoong Jesus, wala pong ibang sasapat para po tayo ay maligtas, para po tayo ay makabalik sa ating Diyos. Pangalawa po, yung Pasko ang tanging paraan ng Diyos upang maibalik tayo sa Kanya bilang mga anak niya. So ito lang po yung tanging paraan, wala na pong iba. So meron pong dating member ng JF, nagpo-post po siya sa FB na sinasabi niyang ganun, yung December 25 daw, hindi naman talaga yun yung araw ng Pasko. Mga kapatid, do we celebrate the date? Sinicelebrate po talaga natin yung date? Hindi. Hindi po yung date yung mahalaga. We celebrate the person. We celebrate yung unang Pasko. Sapagkat dito po sa ating inaral, ano po yung malaking pagpapala na idinulot po nito sa atin? Di ba meron? Yung tipan, kaganapan ng tipan sa ating mga ninuno at paraan para makabalik sa Kanya yung tao. So that's what we celebrate, yung person. Kasi kahit po sa atin, December 25, sa ibang parte ng daigdig, hindi naman December 25, December 24, di ba? At sabi po noon, actually kung titingnan po natin doon sa pagtuturo nung unang sambang gabi, di ba po? Baka po yung Pasko ay talagang hindi naman December, June, kung talagang susundan. Yung petsa. Kung talagang petsa po. So hindi po natin sineselebrate yung petsa. Sineselebrate natin yung ating Panginoong Hesukristo. So regardless po dun sa petsa na yun, wag tayo makipagdebate doon. Marahil po ang dapat nating matutunan, paano ba tayo nagsusulat ng salita pong Christmas? Ginagamit ba natin yung salitang X or yung letter X? X-Men lang? Huwag nating gamitin yung mga kapatid. Christ is important. Siya po yung reason bakit may Christmas. Bakit papalitan natin ng X? Tsaka, yung Christ po, it's capital letter C. Hindi po siya maliit na letter C lamang. Let us give respect dun po sa ating Diyos. Yun po yung talagang pagkilala sa Kanya, pagpaparangal sa Kanya. So wag na po tayo, move on po tayo doon. Wag yung date yung ating pong tingnan, Hindi yun. Mahalaga nga po, halimbawa man, maisipan ng gobyerno natin, ilipat nga natin ng July naman yung Christmas. Magsi-celebrate pa rin po ba tayo? Pwede naman po yung petsa, di ba? Kung yun po yung siniset ng government, July yung Pasko, gawin mang September yung Pasko, we will celebrate it because alam po natin kung ano po yung Pasko. Alam natin, yung Pasko, hindi po siya nakabase sa petsa. Kundi dun po sa unang Pasko na naranasan yung katuparan ng pangako ng Diyos. So, move on tayo dun mga kapatid sa petsa. Okay? So, ano po yung hamon ng Pasko? Magutom na, may hamon daw Wala pong ham. Ito po yung challenge ng Christmas sa bawat isa sa atin. Okay. Ang Pasko po ay may kabuluhan lamang sa mga nakipag-isa na sa layunin ng Panginoong Diyos sa buhay. So marami pong mga anyo na ng pagdiriwang ng Pasko,
na kinatahan ng mga tao, gayunpaman sa mata ng Diyos na nagtakda, ito po ay tunay na natatamasa lamang ng mga nagsipagsisi, nagsisampalataya o nakipag-isa sa Panginoong Hesus. Ang ganito po ay pinapatibayan sa mga buhay na nababago at naihahanay sa naging halimbawa ng Panginoong Hesus. So malinaw, sabi nga, pinapatibayan po ito. Meron pong patotoo doon po sa mga buhay na nababago at sabi nga, na ila-line up sa naging halimbawa ng ating Panginoong Hesus. Kung hindi po ganito yung ating pagkakristyano, kung hindi tayo tumutulad sa Panginoong Hesus sa pag-iisip, sa pagdama at paggawa sa buhay, tayo po ay nalilinlan lamang sa paniniwala. Ito ay magwawakas lamang sa kapahamakan. Mga kapatid, tigilan na po natin yung naituro sa atin ng mga Kastila na kapag tayo ay nagsisimba lang at gumagawa ng ilang mabubuting bagay, okay na tayo. May passes na tayo, paakyat ng langit. Kalinlangan yun mga kapatid. Napakalinaw po ng binabanggit dito sa itinuturo sa atin. May buhay pong nababago. May buhay na nawawangis sa ating Panginoong Hesukristo. Hindi po iilan lamang na mabuti yung dapat nating gawin. As much as possible, let us strive na gawin po kung ano yung mabuti. Dahil yun po yung nilayo ng Diyos sa pagliligtas niya sa bawat isa sa atin. Kaya sabi po, atin pong balikan ng Pasko sa mga mata ng Panginoong Yahweh. Sa gayon, ito po ay tunay nating matatamasa. So, mai-enjoy po natin yung essence ng Pasko ngayon, sa panahon po natin ngayon, at sa mga susunod pang Pasko na mararanasan po natin. Okay po, so dito po nagtatapos yung ating pag-aaral. Maligayang Pasko po sa bawat isa.